sabi niyo po, kapag dating nitong approved version galing sa Kamara nitong 2026 budget natin, hindi niyo po papayagan yung pong unprogrammed appropriations. Tama po ba ito? Yes. Oo. Alam namin, nakahanda na kami doon. Pinag-uusapan namin nila Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lacson. Yung grupo namin, yung majority, di ko masyado nakakausap ang minority tungkol dyan. Pero I'm sure they will be supporting the move of the majority pagdating dyan sa budget. Oo. So kayo po ay pabor dito sa sinasabi ng opposition bloc sa Kamara na ito pong unprogrammed appropriations na malaki pa rin for 2026, standby pork pa rin ang ilan nating mambabatas? Oo, lisin natin yun. Hindi, as far as we're concerned, kami last touch gab na ngayon yan, if the general appropriations bill na yan, tapos na sila as of yesterday. Tatransmit nila sa amin yan, nagpiprinting lang sila. Tatransmit sa amin yan by November 10. Pero ahead of that, alam na namin, meron na kami kopya Pero itong pinaka-version na pinasa nila, officially, makakakuha na rin kami ng kopya agad yan. Pero officially, November 10 namin supposed to be tatanggapin from the House. Doon naman, umpisa na namin yung mga paglalagay ng aming mga nakikitang dapat ikalawin. Like for example, gusto namin ang CHED at saka yung DepEd dagdagan kung sakaling hindi pa nila nadadagdagan. Kung mga konti-konti na lang siguro ang gagalawin doon, ang importante kasi doon Hindi naman namin magagalaw yung personal services at yung debt servicing, which amounts to about 65-70% of the entire 6.7 trillion. So, pinagtatalunan lang doon yung mga 25% or 30% of the budget. Ngayon, yung unprogrammed, sa amin, talagang nasabi na namin yun. Hindi ka namin papayagan yung unprogrammed funds. Ang gagawin, siguro, kung meron silang iniwan doon, para most probably based on the last talk that I had with Speaker Boji ay yung mga para sa assistance for crisis at saka yung medical assistance, yung mga iiwan nila doon. So kami naman ang thinking namin, yung mga yon pwedeng ilagay doon sa institution itself para kung sakasakali man, naging institutional amendment. So like for example, yung MAIP, ilagay natin sa DOH. Di ba? Yung assistance to crisis, ilagay sa DSWD. Yung mga ganon nakikita namin. Para yung unprogrammed, maiwan yung para lang sa debt servicing.